afternoon po everyone. May we request everyone to stand up po. And as before we start, pwede po ba nating batiin nating katabi ng Blessed Resurrection Sunday. Blessed Resurrection Sunday, Church. Binabati rin po natin ang mga nanonood sa live. Naway mabuti po kayo sa inyong mga bahay as you watch our live stream. And as we celebrate our Jesus resurrection, our ultimate faith that Jesus conquered death, let's prepare our hearts, our minds, our bodies as we give our best praise and worship to Him. This time na pinagkaloob natin sa Kanya, our commitment, and also na pinagkaloob niya sa atin itong oras na to as we celebrate our Lord Jesus Christ resurrection. Amen? So let's sing and let's use our hands and our voices as we give praise to Him. Let's celebrate.
raise a banner. I'll raise a banner. It's my Lord, it's conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Lift my burdens. You lift my burdens. I'll rise with you. I'm touching on this mountaintop to see your kingdom come. Come on, church. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Yes, Lord. My Redeemer lives. 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 For the last time, Lord. My Redeemer lives. My Redeemer Hindi ko ba natin palakpakan? Jesus Christ conquered death. Our God is the living God. Our hope is our living hope. Amen. Let's continue to worship our Lord. Let's feel the presence of Father as we dedicate this moment, as we reflect the goodness and the greatness of our God to our lives, and as we proclaim our faith through the songs that we'll be singing as we continue to worship. The darkness. In the darkness we will wait, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, for a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Amen. To reveal the kingdom come, and to reconcile the lost, and to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus for our sake died. Let's say, praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, God of glory. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Let's use our voice. In the morning. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of those who come to the Father. And the church. And the church of Christ was born. Then the Spirit of flame. Now His gospel, true of all, shall not be, shall
name. In His freedom I am free. Through the love of Jesus Christ, who has rescued me. Sing once again, praise Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Once again, praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Majesty. Praise forever to the King of Praise forever. Praise forever to the King of Kings. Yes, Lord. We praise you, the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you for the cross, Lord. Let's sing. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. See, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne, crowning now with many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace.
prayer. Let's bow down our heads and close our eyes as we give our worship through prayer. Lord, once again, we thank you and we glorify you. We praise you that our Lord Jesus Christ conquered death, Father, and paid our sins, Lord, that we are unworthy, Lord, but you gave your only begotten Son for us to save us and to pay for all our sins, Father. Lord, sana maalala po namin lagi, Lord, that our faith is so great na ang Diyos namin ang nag-iisang Diyos na buhay at nasa aming mga puso at gumagawa sa aming mga buhay araw-araw kahit di namin nakikita, Lord, that you, God, works in us and work through us and through our families, through our loved ones, Lord, through our sickness, through our health, Lord, you are here, Lord, you are here with us, and sa kalagitnaan namin ngayon, Lord, as we praise you and worship you, as we gather, Lord, you are here, and you are here, Lord. Pag kami nag-iisa, Lord God, nandun din kayo, Lord. And as we continue, Lord, our service for today, patuloy niyo kami ihanda, Lord, as we listen to your word, as we listen to your scriptures, Lord, na patuloy namin itong matutunan at maisabuhay, Lord God, as we listen, Lord, every Sunday, Lord, and as you use, Lord, yung mga tagapagsalita namin, Lord, for every Sunday, Lord, that you continue to bless them, Lord, and to anoint them and to guide them as they deliver your word to us, Lord. And we thank you, Lord, for the presence of each other na nandito, Lord, na sa patuloy yung pag-iingat, patuloy yung paggabay sa amin, Lord, as we go here, Lord, and from here ay patuloy yung ingatan. And we're thankful din, Lord, sa mga kasama namin online, sa mga nasa ibang lugar o bansa, Lord, that you continue to bless us, Lord, with their encouragement through the comments and the live stream, Lord, na napapanood nila, Lord. So continue, Lord, to bless us, Lord, with good health and protection, hindi lang dito sa amin, kundi sa mga kasama rin namin online. And continue, Lord, to cover us with the precious blood of Jesus Christ as we live our daily lives, Lord, and continue to make us light and salt, Lord, to our communities, to our workplace, to our businesses, Lord God, na hindi lang kami tuwing Sunday, Lord, Christian to, kundi mas makita ang pagiging Kristiyano sa amin, Lord, when we are out sa mundo, Lord God, sa labas, Lord God. And we also pray for our nation and country, Lord, na patuloy niyong i-bless, Lord, kahit alam namin na maraming kasamaan, Lord, at andun lagi ang tukso, Lord, sa mga namumuno sa aming bansa, Lord, that we continue, Lord, to hope and pray that you will elect, Lord, the best sa aming bansa, Lord, to be this to be a country of that fear you, Lord God, and a country, Lord, na merong kalayaan, Lord, to serve you publicly, Lord, katulad ng opportunities na binibigay nyo sa amin at sa church na ito to gather regularly, Lord, without any suppression or persecution, Lord, that we are thankful for this, Lord. And nawa hindi namin ito ma-take for granted, Lord, kaya as we have the strength on our bodies, Lord, continue, Lord, to give us the fuel and thirst, Lord, to gather with one another and to listen to your word. And patuloy namin pinapadalangin ng aming church, Lord, na patuloy niyo i-bless at patuloy kami magpatuloy, Lord, to worship you and to lift you up, to lift only our Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the name above all names. And as we celebrate again the resurrection of our Lord,
give us a thankful heart and our joy in our salvation, Lord, to on us reflecting the work of our Lord Jesus Christ on the cross. And once again, Lord, we are thankful and continue to guide us all throughout this day and for another week na harapin namin, Lord, kayo ang mag-ingat sa amin, and we pray again, Lord, sa mga may sakit ngayon na hindi namin kasama ngayong araw, Lord, that you heal them by the stripes of our Lord Jesus Christ. We are healed, they are healed, Father. And we proclaim that you are working in us, and you have a plan for us, the ultimate plan that all things are working together for good, Father. And once again, binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Everybody will say Amen. Bago pasimula, nabatiin natin yung ating mga kasama sa online. Pwede ba natin iharap yan at sabihin natin Happy Easter? Kasi bumabati po sila sa atin, sa ating pong sa Facebook page natin. So batiin po natin, kumuway-kaway tayo at sabihin natin salamat sa Panginoon. Ha? At ang Panginoon ay, masabi natin ay buhay. Tayo lamang po ang masabi natin na merong unique na pananampalataya, kaligtasan, pananalig sa ating Panginoon sapagkat ang ating sinampalatayanan ay namatay at muling nabuhay. Naging sakripisyo, kabayaran sa ating mga kasalanan. Ang pag-aalala po natin itong halos 10 linggo at ang huling araw, katulad po ng pagkabuhay na maguling ngayong Sunday, bagamat ito ay isang pag-aalala, pero pinakikita po na meron tayong isang Diyos na buhay. Amen po? In fact, ang titingnan po natin ngayong umaga, evidences of Christ's resurrection. Bagamat napakarami na po na ako ay nabasa tungkol po sa mga nagsulat na mga theologian at saka po yung mga tumingin na mga pangyayari nung ang ating Panginoong Yesus ay, of course, nabuhay dito sa lupa, namatay at muling nabuhay at sinulat ng mga alagad yung kanyang buhay, maging yung kanyang kamatayan at pagkabuhay na mugli. Para sa akin po, kung meron mang ebidensyang buhay, of course, ang ating Panginoon, ay tayo na rin po yun, mga kapatid. No? Ang nagtutulak sa atin kung bakit tayo ay nandirito. Bakit tayo po ay sumasamba, tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya at pamumuhay na may pagkakilala sa Diyos. Bakit sa kabila ng mga problema, kahirapan, at minsan kahit na marami tayong mga katanungan, bakit tayo po ay nagpapatuloy? Naisagot nyo na po ba yan? Ako kahit po ako ay naglilingkod ng full-time, o kaya masabi natin nagpapastor, ay tinasabi ko ano ang nagtutulak sa akin para gawin ang mga bagay na ito tungkol sa Diyos, ukol sa Diyos. At actually, napakalaga makikita natin na tayo po ay merong isang Diyos na buhay na nabubuhay sa ating puso at sa ating kalooban. In fact, ebidensya po ang ating banal na kasulatan. Of course, pag tinignan natin yung atin sa mga cellphone, sa mga iPad, at saka of course yung mga hard na mga Bible na binabasa po natin, yan po ay actually hindi lamang basta aklat, kundi yan po ay dokumento. Mga ebidensya na nakasulat na ang ating Panginoong Yesus more than 2,000 years ago ay naparito sa lupa
nagturo, nangaral ng tungkol sa karya ng Diyos, pagkatapos siya po ay nagsakripisyo at namatay, at pagkatapos after 3 days, siya po ay nabuhay. Yan po ay pinatotohanan ng mga alagad at ng mga mananampalataya o mga alagad pagkatapos ng ating Panginoon ay umalis. Ano po? Kaya yan po ay mababasa natin, lalo na po sa Ebanghelyo at ganoon din sa Aklat ng Mga Gawa, naturo po pinangaral ni Pedro at saka ni Pablo sa kanilang mga testimonya. Okay. Ang sabi ng ating Panginoon, basahin natin mga kapatid. 1, 2, ready, go. Jesus said, yan. Tinanong ng ating Panginoon. Ang Panginoon lang po ang nagsabi niyan, wala nang iba. At kailanman, hindi nyo natin maririnig sa sino man na nagke-claim na meron silang Diyos, meron silang tinitingnan na tagapagligtas. Ang Panginoon lang ang nagsabing, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Wala pa po akong narinig niya na taong nagsalita niyan. Kung sasabihin natin ang ating Panginoong Yesus ay tao lang, ano ang mangyayari sa mga ganitong salita? Pwede nating sabihin na ang isang tao na nagpapanggap na isang tao lang at magsabi ng ganito, ay pwede nating sabihin siya po ay may problema sa isip. Kasi sa Tagalog po niyan, anong sabi? Ako ang pagkabuhay na maguli. Ang sino mang manalig sa akin, kahit siya'y mamatay, ano mangyayari? Siya po ay muling mabubuhay. Ang ating Panginoon ay Diyos. Sa mga ganitong tema, kasi po may nagsasabi, kung talagang si Kristo ay Diyos, bakit wala nakasulat na sinabi niyang siya'y Diyos? Well, wala namang ganun. Pwede naman tayo, kahit po tayo tao, may nagsabi pa sa amin, oy, tao yan, tao ko, no? Hindi natin sinasabi yun eh. Pero yung ating pamuhay, ang ebidensya po na tayo po ay isang human being, created, tao, ay nandiyan na. Ganun din ang ating Panginoong Jesus. Tingnan po natin yung mga nagsabi po at sumulat ng ganito. Why were these early Christians, pag sinabing early Christians, yung mga Kristiyano po, na nagpatuloy, na po yung tinatawag na mga unang mga Kristiyano, first century. Na po. Kasi after ng ating Panginoon ay umakyat, at pagkatapos yung mga, during that time, maybe AD 33 po siya namatay, at saka of course nabuhay, at pagkatapos po niyan ay yung early Christian niya. At ang sabi po, bakit yung mga unang Kristiyano willing to face death for their belief in Jesus Christ? Bakit yung mga unang mga Kristiyano, handa silang mamatay sa kanilang pananampalataya kay Kristo? Pine-persecute sila, tandaan po natin. Maging ang ating Panginoon at yung mga alagad, lahat sila po ay namatay sa persecution. Maliban of course kay John o dun sa Apostle John. It was because they were convinced of the historical fact of the resurrection of Jesus Christ. And that disproved without a doubt that Jesus Christ was, the Son of God and the one and only Savior of the world. And so for them, death was not the end. The resurrection is a historical fact, not just some philosophical idea or ideal or idea. Kasi po may nagsasabi, ito ay tradition lamang. Ito po ay isang philosophical na paniniwala. Hindi po. Ang paniniwala po at pananampalataya natin, merong isang buhay na tagapagligtas, isang Diyos na namatay at nabuhay na maguli at umakyat sa langit. After, of course, na siya po ay nag-stay ng 40 days. At yan po yung ating pananampalataya. Yung mga alagat at mga Christian, nung panahon na yan, ay talagang sila po ay sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon sa kanyang pagkabuhay na maguli, handa silang mamatay para sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Handa po ba kayong mamatay sa ating Panginoong Yesus? In fact,
hindi po natin nakita at kayang patunayan 100% physically, sapagkat hindi tayo nabuhay nung panahon nila. Pero mababasa naman natin yung mga tao na sumampalataya at nakakita sa ating Panginoong Yesus. At ito ay naisulat. At ipinangaral sa atin at sinampalatayanan natin at tinanggap natin at pinatutuhanan sa atin. In fact, alam nyo, kung wala ang Espiritu at kapangyarihan ng ating Panginoon na siyang nagkukonvict sa atin, palagi ko mahirapan tayo kung ang usapan lamang ay isip, material, at pisikal. Kung walang pagbabago sa loob natin, kung walang kapangyarihan tayong nararanasan sa pagitan ng panalangin, relasyon natin sa ating Panginoon, sa pag-convict ng banal na Espiritu, at presensya ng Diyos na kapangyarihan na higit sa kilos ng tao, hindi natin kaya. Hindi mo kakayanin ang pagsubok. Hindi mo kakayanin ang talino ng iba. Ang iba ay maaaring naniniwala sa siyensya kaysa po sa banal na kasulatan. Pero alam po ba ninyo, documented po yung ating pananampalataya. Hindi po tayo nangangapa sa dilim. Sapagkat ang Biblia, ang banal na kasulatan, na hinahamak ng iba, ay buhay hanggang ngayon. Yan po ay isang ebidensya ng kapangyarihan ng Diyos. Na ang Biblia sa maraming taon ay talagang gustong sirain. Pero bakit hanggang ngayon nananatili, dumami, maging sa wika at kumalat sa maraming mga bansa? Pag nag-aral po kayo ng history, mga kapatid, maganda po minsan ang binabasa din. Tingnan po natin yung mga history ng pananampalataya na ating pinanggalingan. Ang dami pong mga pangyayari dyan. Yung persecution. Even po persecution sa banal na kasulatan. Pero nananatili po siyang nandyan. Sa iba pong bansa, kahit bawal. Pero nakakagulat, nakakapuslit. At meron sila. At yung mga pinagbabawalan na naging mananampalataya, kapag nakakita po sila ng Biblia, halos mag-agawan sila at sa isang Biblia talagang nag-aagawan silang bumasa. Kasi para sa kanila, nabubuhay sila para dun sa kanilang pananampalataya. For nearly 2,000 years, there has been historical phenomena of Christianity. Tanda po natin. Sa 2,000 taon, ngayon higit na, historical phenomena. Yung paglago po ng pagiging Kristiyano, titinan din natin mamaya, ng mga alagad ng ating Panginoon, pagkatapos na po siya ay umakyat, at pagkatapos yung pinili niya mga alagad, at pagkatapos ito po ay nagpatuloy na. By the way, ilang alagad po ang pinili niya? Ilan po nagsimula? 12. Of course, hindi pa kasali yung isa. Pinalatan. Later on, nagkaroon po ng mga alagad. At yan po ay nagpatuloy. At ang sabi po sa unang maaring 200 years to 300 years ay umabot po ng halos 1,000,000 na taga-sunod ang ating Panginoon. At ang sabi pa po, in spite of the fact that the church throughout his early years suffered intense persecution at the hands of both Jews and the Romans, it flourished. Many of the first missionaries of the Christian faith died a martyr's death because of their belief in Jesus Christ. Paano po namatay ang mga alagad? Iba't iba po ang ginawa ng mga Romans. Yung iba po ay hindi lamang basta pinatay, ng taga. Yung iba ay sinunog. Yung iba ay pinakain sa hayop. Yung iba po ay tinorture. Ganun po kahirap ng pananampalataya nila sa ating Panginoon. Sa kabila nun, nagpatuloy. Ano po? As a result, the message of the early church was always centered around the historical fact of the resurrection. Totoo nga naman, kung walang resurrection, kaya po
yun yung mismong nilalabanan eh. Na yung pagkabuhay na maguli kung bakit nagpatuloy at sumigla ang pagiging Kristiyano sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay buhay. And this was not just a theological myth which began circulating 20 or 30 years later among the followers of Jesus Christ. It was a message proclaimed immediately beginning with the morning of the third day. It was a message based upon incontrovertible evidence. Kaya po, ang gospel nila, of course, ang ating Panginoong Yesus. Paano po nila sinasabi yung mabuting balita nung panahon nila? Alam niyo kung ano po? Tama po yan eh. Ang binabanggit nila, ang Panginoon buhay. Yun po ang kanilang gospel. Kasi alam nila at alam po ng sambayan at community sa Hudyo at sa Roma na ang ating Panginoong Yesus ay namatay. Ngayon, alam din ng mga Hudyo, mga Pariseo, mga religious leader, na nagsabi siya na siya ay mabubuhay. Kaya po, may sulat, kung ako nagkakamali, sa Mark, sa Gospel, na nag-utos po at tumingi sila ng tulong, yung mga religious leader, sa mga Roman na mga leader, na bantayan yung mismong lugar na pinaglibingan sa ating Panginoon. Kasi ang sabi nila, nako, baka ito kunin nila at pagkatapos sabihin nilang nabuhay. Yun po yung umiikot na mga sinasabi. At kahit po nabuhay, in fact, nagbayad po, naalala nyo, nabasa, na sabihin nyo na ninakaw ng mga alagad ang katawan ni Jesus, ni Kristo, at pagkatapos sinabi na buhay. In fact, yung nag-aaral po ng mga history na ganong mga kaisipan, paano logic nun? Aanuin po natin ang isang tagapagligtas na namatay at hindi muling nabuhay. Ano kaya ang mangyayari doon sa mga alagad na kung saan kinuha nila ang ating Panginoon pagkasapos sinabi nila na ito ay nabuhay? No. Hindi magtatagal. Lalabas din po yung kasinungalingan kung meron man at hindi totoo yung ginawa nila. Wala po na magtatagal, napapatay ng kanilang buhay, pahirapan sila, dahilan po sa isang pananampalataya na hindi totoo o isang kasinungalingan. Pero dahil ito po ay totoo, sila po ay nabuhay. Kaya po, yung kanilang nakita na pagkabuhay na maguli, pinroklama nila. Buhay ang ating Panginoon. Mga kapatid, siguro pag nag-share tayo, isama po natin, sabihin natin, alam nyo kapatid, alam nyo kaibigan, ang nais kong ibahagi sa iyo, si Jesus ay buhay, nabuhay, andun. At ngayon ay nasa langit. Dito po sa Acts 13, ganito po ang pangaral ni Pablo nung siya po ay tinanong at sa kanyang pananampalataya at pinangaral niya ang ating Panginoon. Ang sabi niya, fellow children of Abraham, and you God-fearing Gentiles. Kasi ito pong God-fearing Gentiles, parang na-convert na po sila doon sa pananampalataya ng mga Hudyo. It is to us that this message of salvation has been sent. The people of Jerusalem and their rulers did not recognize Jesus. Yet, in condemning him, they fulfilled the words of the prophets that are read every Sabbath. Though they found no proper ground for a death sentence, they asked Pilate to have him executed. When they had carried all that was written about him, they took him down from the cross and laid him in a tomb. But God raised him from the dead, and for many days he was seen by those who had traveled with him in Galilee to Jerusalem. They are now his witnesses to our people. Pinili ko po itong Acts 13 kasi dito nabuhay ng ating Panginoon, umakyat na siya. So ito na po yung witness at pag-testify ng mga alagad.
At of course, si Pablo, later on, tinawag ng ating Panginoon sa Acts chapter 9, siya na rin po ay naging Christian. Dati siya ay nagpe-persecute. Ngayon siya na po ay naging mananampalataya, na-convert sa ating Panginoon sa pananampalataya at naging missionary siya. At siya na ngayon ang nagte-testify tungkol sa ating Panginoong Jesus. Pag tinuloy po natin yung mga sinabi niya, ito po, we tell you the good news. What God promised our ancestors, He has fulfilled for us, their children, by raising up Jesus. Kaya po sa kanila, ang dogma nila, ang kanilang testimony is about the resurrection of our Lord Jesus Christ. As it is written in the second Psalm, you are my son. Today I become your father. God raised him from the dead so that he will never be subject to decay. As God has said, I will give you the holy and sure blessings from the promise of to David. So, as it is also stated elsewhere, you will not let your Holy One see decay. Nabuhay po siya after 3 days, hindi po nabulok ang kanyang katawan. Kasi po lahat ng namamatay, pagkatapos ng ilang araw, ano po mangyayari? Of course, nabubulok. Ewan ko, nagugulat ako, may mga artista, may mga sa Facebook, sa YouTube, hinukay nila after 10 days, buo pa rin. No? Ewan ko, pagkatapos ng, 10 years pala, no? Pagkatapos ng 20 years, 30 years. Pag namatay po ang tao, at hindi pa bumalik ang Panginoon, at hindi pa tayo binigyan ng katawan, anong po mangyayari sa katawan natin, mga kapatid? Ha? Babaho. Mabubulok naman. Babaho na. Pag dumating ang Panginoon, ano? Ang ibig sabihin, tayo po ay babalik sa alabok. Ang katawan natin. Ano? Pero ang ating Panginoon, ang sabi, hindi. Kaya ang sabi, therefore, my friends, I want you to know, ito po yung kanyang pangaral, that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Ang pangaral po nila, sa magitan ng ating Panginoong Hesus, ang kapatawaran ng kasalanan ay pinapangaral namin sa inyo. Through Him, everyone who believes is set free. Sa magitan ng ating Panginoong Hesus, ang sumampalataya, pinalaya na from every sin. A justification you were not able to obtain under the law of Moses. Nako, sa mga Hudyo, sa mga Pharisees, sa mga religious leaders, nakaka-offend sa kanila yan. Sapagkat para sa kanila, ang kautusan ni Moses, o ang utos, o yung laws, para sa kanila, yun ang magbibigay ng justification. Para sa kanila, yun ang magliligtas sa kanila, magpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Pero ang sinabi ni Pablo sa kanila ay hindi. Ang ating Panginoong Hesus ang pwedeng tayong bigyan ng kapatawaran ng ating kasalanan at maging justified tayo sa ating mga kasalanan at hindi sa kautusan. Mga kapatid, bakit marami tayong napapanood? Nakakalungkot pa kasi marami ko sa kababayan namin na nakikita natin na nagbubuhat ng krus. Nakapanood kayo? Nagpapapako sa krus. Kahit na yung gumagawa nun, napalakas, nanipa eh. Sinen mo sa akin eh. No? Yung isa, hinato, nagalit eh. No? Pagtitingnan natin, tama po ba na gawin ng tao na gayahin ang ating Panginoon sa kanyang? Hindi. Una, alam natin hindi totoo. Pangalawa, hindi inuutos sa atin na alalahanin natin at gawin yung mga bagay na yun. Hindi po ginawa ng mga alagad yan, mga kapatid. Kasi unless, malalaman po natin. Kasi po, ang tradition na ginagawa po natin dalawa. Yung Lord's Supper at saka bautismo, yun lamang po ang dalawa na inutos sa mga anak at mga Kristiyano ngayon pong bagong tipan sa ating pananampalataya. Kaya dalawa po yung ating sinusunod. Paano po yung church?
inutos din po sa atin na tayo po ay magsama-sama, no, bilang mga anak ng Diyos. Kaya ito pong pagsasama-sama natin, wag po daw natin tong kaligtaan. Na? Salamat may online, pero iba pa rin po yung ating pagsasama, nakikita na kung saan tayo po ay nagfe-fellowship, tayo po ay sumasamba at nananalangin, no? At nagpupuri sa ating Panginoon na sama-sama. Pero yung po mga bagay na ating panood, tuwing mahal na araw, wala po yan. Ang gusto ko lang po dyan, walang pasok. Amen? Ha? Kasi nagiging bakasyon, ha? Yun lamang. Ano? Ay, salamat, nakakapahinga. Lalo na po yung sa inyong laging puyat. No? At siyempre, pwede rin naman nating lalong alalahanin. Kasi meron din po tayong tinatawag na 7 words or 7 last words. At pagkatapos, ngayon ay Easter Sunday, ginagawa nila maaga. No? Sa atin, is there Easter Sunday, setting na, no? Paglubog niya araw. Pero wala po yun. Ang mahalaga ay ating pong kinikilala, tinatanggap ng ating Panginoon ay buhay. Baka po kayo ay may ginagawa pa na dagdag sa inyong kaligtasan. Ayon po rito sa pangaral ni Pablo at mababasa natin, sa pagitan lamang ng ating Panginoon, pwede tayong maging matuwid. Kaya po yung salitang justification. Ibig sabihin, inari kang matuwid. Nang lahat ng kasalanan mo, pinatawad na. Yun po ang ibig sabihin sa magitan ng ating Panginoon. Yung binasa po natin ito sa patutuo ni Pablo, at of course, paulit-ulit po yan. Pareho. Pag pumunta po siya sa kanyang ibang missionary journey, at si Pedro, ang ipinapangaral lamang nila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaligtasan natin, kapatawaran ng ating kasalanan, pagiging matuwid natin, at buhay natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya po, wala po tayo makikitang ibang daan. O, naalala niyo yung John 14:6? Ano pong sabi ng ating Panginoon? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me or except me. Of course, Acts 4:12, sabi ni Pedro, walang ibang pangalan na ipinangaral nila maliban sa ating Panginoon. Ano po ang ebidensya? Kasi sabi natin, proof or evidences of Christ's resurrection. Una po, empty tomb. Amen po? Salamat sapagkat ang ating Panginoon ay hindi na natili. Yung mga babaeng pumunta doon, di ba naalala nyo? Sa kamatayan ng ating Panginoon, may dala silang mga pabango. No? Siguro, iisip nila, baka mga moy, whatever. Wala po silang iniisip na mabubuhay ng after 3 days. Kaya wala silang planong kunin. Nung namatay po, sila din, halos hindi maniwala. Yung pong 3 babae, naalala nyo, yung puro Maria, pumunta sa mga alagad kasi nagpunta silang maaga doon. Sinabi nila, bukas ang tomb at wala ang ating Panginoon. Bukas. Sabi niya, nahihibang ka ba? Sila din, hindi rin naniniwala. No? Ngayon, pagpunta po din nila doon, ay ang sabi po, ay bukas yung tomb. One of the most striking proofs for the resurrection is the plain reality of an empty tomb. Pagpunta po din nila, ano nakita nila? Ang Panginoon ay nakahiga? Hindi, wala po. Walang laman. Even though the guards appointed to secure the site could not contain the miraculous event, the women who arrived found stone rolled away and heard the announcement. Ano po yung announcement ng anghel? He is not here. Anong sabi? He has risen. In fact, yung bato po na pantakip, alam po ba ninyo, hindi po kayang basta igulong yun. May picture po ako nakita na yung batong napakakapal na bilog, kaya problema ng 3 babae, paano natin bubuksan? Kasi po, hindi pa po na uso yung Rizal Cement nung araw eh. Kasi ngayon, sinisimientuhan no? Hindi pa rin siguro uso yung hollow blocks. Kaya siguro, meron yung mga tomb, yung mga ay pinukay nila, tapos lalagyan ng bato. Yung pong matabang bato na malaki, ay
Ang pinaglalagyan po nun, medyo aangat mo kasi medyo hindi po siya gugulong basta. Medyo pauka po yun para pag binagsak, hindi mo na magagalaw. Bukod po doon, may mga gwardiya. 24/7. Pinagwardyahan. Then, of course, yung nabuhay ang Panginoon, sila po ay tulang patay. Kaya po, sineselebrate natin ang resurrection sapagkat meron po tayong tinatawag na empty tomb. Sa ibang church po, ang nakalagay sa kanila, hindi cross. Yung mga Christian church, yung iba nakalagay sa kanilang picture, empty tomb. Maganda pala kung dalawa, no? Kasi namatay po siya, of course, para po sa kasalanan ng ating mga kasalanan. Pero tandaan po natin, siya po ay nabuhay na maguli. No? Yung resurrection na sinasabi po natin. Nung siya po ay nabuhay, ito yung tamang kasunod. Siya po ay nagpakita, kanino? Sa mga alagad. Jesus himself, alive to his followers, Jesus came and he stood among them and said, "Peace be with you." Nung sila po yung nagsama-sama, mismong dumating ang ating Panginoon. Maraming pagkakataon po yan. Alam ko, meron kayo natandaan na isa na instances, nung siya po yung nagpakita, may absent na alagad. Sino yun? Si Tomas. Nung kinuwent sa kanya, hindi daw siya maniwala. Mga alagad na yun, ha? Kaya po, silang mga alagad, si Tomas, isa sa mga 12, sila rin hindi naniniwala sa resurrection. Of course, nung sinabi sa kanya, sabi niya, hanggang hindi ko nakikita, hindi ko nilalagay aking daliri sa kanya mga kamay, at pagkatapos sa tagiliran, hindi ako maniniwala. Dumating na sila'y nagpulong ulit. Dumating ang ating Panginoon. In fact po, may pagbabago. Pag-aralan po ninyo, kahit sarado sila, kasi persecuted po sila nagtatago sila At dumating ang ating Panginoon. At pagkatapos, nandun si Tomas. Kaya huwag kayo mag-a-absent. Nung si Tomas dumating, alam nyo, bakit nalaman ng Panginoon na siya ay hindi daw maniniwala? Tinawag niya At ang sabi niya, Tomas, halika, ito yung aking tagiliran, ito yung aking kamay. Alam mo ang sabi ni Tomas? My Lord and my God. Aba, doon po sa reel ng Facebook, may nakita ko, si Tomas daw, parang nagulat, nagimbal. Nabasa niyo ba yun? Kasi absent daw siya. Kaya nung dumating siya, ang ating Panginoon, nagulat siya. Pero alam po ninyo, napakamaling-mali yung interpretasyon na yun. In fact, nung nakita niya ating Panginoon na buhay, talagang ang masasabi lang niya, My Lord and my God. Plus, kung ang paniniwala nila ang ating Panginoon Hesus ay tao lang at sasabihin mong Panginoon at Diyos ko, ikaw correct ka niya. Kasi blasphemous ka. Blasphemy po yan na tawagin mo ang isang tao kahit siya po ay rabbi na Diyos. Bakit hindi siya correct ng ating Panginoon? Tinanggap niya ang pagsamba at tinanggap niya ang sinabi ni Tomas, My Lord and my God. Si John, disciple, at saka yung ibang anghel, pag sila'y niyuyukuran, maging sina inaalayan, sina Pablo, ay pinapatayo sila. Sabi nila, ako din ay taong katulad niyo. But never sa ating Panginoon. Then of course, siya po ay nagpakita sa ibang mga tao. Ito po ay naisulat sa 1 Corinthians 15:6 na nagsabi na ang ating Panginoon ay nagpakita, ilan po? Sa 500 na mga tao. Kaya po nung siya pamakyat, marami po mga alagad ang nandun. Tandaan po natin. Alam po ba ninyo kung gaano karami yung 500? Marami po yun. 500. Kaya maaari po, no, ang ating Panginoon ay umakyat at sila'y nagsama-sama at pinersecute, napakabilis kumalat ng Kristyanismo. Kasi sila mismo ay naging eyewitness. So ilan po ang eyewitness? Hindi lamang po yung 12 alagad, hindi lamang po yung kanilang mga asawa at mga kababaihan, pati yung po mga nadagdag na mga alagad. 500 na po yun, mga kapatid, na mga eyewitness, na kung saan sila po ay nangaral tungkol sa ating Panginoon. Bakit po kasama tong women eyewitnesses? Kasi, di ba, may 3 babae at kababaihan na pumunta dun sa tomb.
At pagkatapos, sinabi sa kanila. Bakit po sa mga theologian at saka sa mga nag-aaral po ng ebidensya, kung susulat ka man ng dokumento, sa panahon nila, hindi mo sasama yung istorya na nagsabi ang mga kababaihan na buhay ang ating Panginoon. Kasi po, mababa ang tingin nila sa kababaihan. Hindi po siya pwede maging witness sa panahon nila. Pero kasama sila, isinama sa gospel yung kanilang patotoo sa pagpunta nila sa tomb at pagsabi sa mga alagad, isinulat nila kasi yun talaga yung nangyari. Talagang nag-transpire na kung saan sila po'y pumunta doon, naging eyewitness sila. Kaya, kung tutuusin, naging matibay po yung ebidensya. Kasi kung gagawa po sila ng peke ng mga dokumento, hindi po nila isasama ang mga witnesses na galing po sa mga kababaihan. Kasi hindi po yung tatanggapin. Pero yung narratives at yung dokumento, isang natural na pangyayari na makikita po natin sa kanila. Ito po yung nakaka-challenge din. Yung mga alagad ay naging matapang sa kanilang pangangaral. Sa aklat ng mga gawa, with great power, the apostle continue to give their testimony. Prior to that, bago po ang resurrection, ano makikita niyo sa mga alagad? Nung hinuli po ang ating Panginoon, di ba nananalangin siya? At pagkatapos hinuli siya, buti pa nga may sumunod eh. Sino po yung sumunod? Nung siya po ay dinala na para hatulan at pahirapan hanggang siya po ay pako sa krus. Merong sumunod. Sino po yun? Si Pedro. Kaya nga lang malayo. Pero gusto nyo, nakilala nga siya eh. No? 3 beses eh. Lahat ng punta niya, nakikilala ko sa iyong tono. Parang nakikilala ko, kasama ka ni Jesus. Ng taong ito. Sabi niya, hindi. Ilang beses po niyang tinatwa? 3. Tanong, buti nga si Pedro, medyo malakas ang loob na sumunod. Nasaan po yung ibang mga alagad? Wala. Hindi na po natin alam. Later on, nagsama-sama sila ng ating Panginoon, namatay na. Pero nung time na yan, nagpulasan sila. Kaya, masasabi natin, after the resurrection, tumapang sila. Willing po sila na kung saan na sila ay i-persecute. Kaya yung pong katapangan nila, yung boldness nila, yung pangangaral nila, same na mga lugar, same na mga tao, at alam nila yung gagawin sa ating Panginoon ay gagawin din sa kanila. Pero lahat po sila. Kaya nga, ang sabi po ng mga nagsusunod, kung ito hindi totoo, baka ang isa sa kanila, magsabi na tayo ng totoo, kapatid. Hindi talaga nabuhay. May bibigay doon sa mga alagad na yon ng ating Panginoon. Kasi hindi naman totoo. Kung sila ay naggawa lang ng kwento at pinahirapan sila, nilalagare, sinusunog, marahil palagay ko napakahirap pong mamatay at mahirap, pahirapan ka sa isang kasinungalingan. Wala pong bimigay. Kahit po hindi mga sa 12 alagad, nagtuloy-tuloy po. In fact, they were very bold to preach the resurrection of our Lord Jesus Christ. At hanggang ngayon, makikita po natin, nandyan po yung boldness. Ito pa po yung isa. What about the dynamic growth ng ating early church, Sonen Church? Kasi po, after that, ang sabi, only something truly earth-shaking could motivate believers in hostile circumstances to multiply rapidly. The news is spread like wildfire, turning a small group or ordinary people into a movement that influenced the entire world. Kasi po, Acts 2:24, but God raised him from the dead, releasing him from the agony of death. Bakit po lumago yung tinatawag na early church? Talaga pong kahit pinersecute, kahit nawala sila sa Jerusalem, napunta sila sa ibang mga lugar, ito po ay dumami. Ilan po ngayon ang mga Kristiyano? In fact, dumating po sa point na kung saan ang number 1 pong lumalago ay ang Kristyanismo. Of course, ang Muslim. Hindi ko alam kung ano na po ang nangyari, kung gaano karami. Pero ang Kristyanismo po ay by millions or hundreds of millions. Maaring billion po. Ang mga
mananampalataya. Of course, yung iba po ay mga namatay na, pero napakarami po na sumampalataya. At kumalat na po yung ating pananampalataya. Pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dito po tayo magtapos sa 2 talata na sinasabi bilang ating pong conclusion, tanggapin na kung saan ang turo ng banal na kasulatan tungkol po sa pagkabuhay na maguli. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies. Ibig sabihin, kung ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli, tayo rin po ay bubuhayin muli. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kaya ang ating Panginoong Hesus po, parang, ang sabi po, naging pattern. Siya ay namatay at nabuhay na maguli. Tayo po rin naman ay mamamatay kung hindi pa dumating ang ating Panginoon, pero tayo po ay bubuhayin muli. Of course, darating din po ang panahon na tayo po ay bibigyan din ng bagong katawan. Yung tinatawag na resurrection body. Ano po? Na kung saan ang katawang yan ay hindi na mabubulok. In fact, nung po ako tumitingin ng istorya tungkol po sa resurrection, may nabasa po akong isang tunay na pangyayari sa Congo o sa Africa. Ano po? Merong mag-ina sa Africa na sila po ay nangangahoy. Malayo po sila sa kanilang bayan, halos oras ang bibilangin. Sa pangangahoy na mag-inang to, yung batang babae, I thought maybe 10 years old o pataas o baba, hindi ko po alam, hindi sinabi, nakagat ng ahas. Nang sabihin natin, maaring yung ahas po ay makamandag. At nakita po ng kanyang nanay, pagkatapos yung kanyang anak ay nangingisay. And of course, sa kanyang takot at panic, kinarga niya yung kanyang anak. At sila po ay pumunta sa bayan para ipagamot. Kaya lang, napakalayo po ng bayan. Sinadinin po ng mediko na kung saan kapag ka nakagat ka at kumakalat yung kamandak, ang unang inaatake din, of course, yung ating brain tsaka yung heart. And of course, within 5 minutes, unti-unti na pong mamamatay at malalason yung ating katawan. Siya po, karga niya yung kanyang anak halos 3 oras. Pagdating niya po doon, yung bata, of course, patay na at nangingitim. At walang doktor. Ang meron lamang po doon ay isang babaeng misyonero. At dinala niya po doon at pagkatapos ito po ay pinlangin ng nari. Hindi po binanggit kung ano ang panalangin, pero dinala doon at ito po ay mananampalataya at misyonero ng ating Panginoon at siya po ay pinalangin. At nabuhay po yung bata. In fact, nagulat sila, yan po ay totoong nangyari, at naging misyonero siya doon po sa lugar na yon, sa Congo, sa Africa. Kung ako po ang tatanungin, I don't believe in such doon po sa tinatawag na divine healer. But I do believe in divine healing. Magkaiba po yan. Kasi ang Diyos pwede magpagaling at magbigay ng milagro. Yan po ay pattern na kung saan mangyayari sa ating lahat. Tayo po ay bubuhayin muli kung di pa darating ang ating Panginoon. Maaari sa atin, tayo, kung dumating ang ating Panginoon, hindi na po natin dadanasin ang paghihirap ng katawan at kamatayan. Pero kung di pa po siya darating, mararanasan natin yan. Pero tandaan po natin, ang ating Panginoong Yesus ay nabuhay, tayo rin po ay mabubuhay na maguli. Bagamat of course, ang ating kaluluwa ay kasama na ng ating Panginoon. Ang binabanggit po ay yung katawan natin na kung saan ay bubuhayin at tayo po ay matutulad sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakaganda po ng tinatawag na Happy Easter. Nakatanggap ba kayo ng balitang yon? Bakit po? Sapagkat ang Happy Easter ay tumutukoy sa ating Panginoong Yesus na nabuhay na maguli. By the way, happy po yan kung kilala natin at sumampalataya tayo
sa ating Panginoong Yesus. Kaya ang tanong, maging sa mga nanonood sa atin, kanino ka nananalig? Kanino ka sumasampalataya? At ang sabi po ng banal na kasulatan, isa lang. Isa lang ang nabuhay, isa lang ang dapat sampalatayanan, at walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. God bless po sa inyong lahat at happy Easter po sa bawat isa sa atin. Tawagin po natin kapatid na Rani sa ating pagkakaloob. Salamat po, Pastor Carding, sa inyong magandang mensahe. At kamusta po kayo lahat? Pagpalain tayo ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay buhay. Dumako po tayo sa ating pagbibigay. Sinasabi po sa Proverbs 3, 9 and 10, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga, lahat mong ani. Sa verse 10 naman, ang sinasabi, sa ngayon mapupuno ang iyong mga kamalig na sagana at ang iyong mga alisan ay aapaw ng bagong alak. Sinasabi sa Kawikaan 3, 9 and 10, igalang ang Panginoon sa iyong kayamanan, kasama ang mga first fruit ng lahat ng iyong ani. Ang talatang ito ay naghihikayat sa mga tao na bigyan ang Diyos ng una at pinakamaganda sa kung ano ang meron sila bilang isang gawa ng pagsamba at pananampalataya. Ang mga Israelita ay inuutos ng Panginoon na ibigay ang una sa kanilang mga pananim sa Panginoon dahil sa pasasalamat sa kanyang masaganang mga provision. Inutusan din sila na magbigay ng 1/10 ng kanilang kayamanan sa Panginoon. Ang mga pangunahing idea. Tignan ang kayamanan ng bilang isang regalo mula sa Diyos. Isaalang-alang ang lahat ng ibinigay sa iyo ng Diyos bilang isang regalo mula sa Kanya at tignan ito bilang pag-aani sa Kanya. Bigyan ng Diyos ng mga first fruit saan kung ano ang meron ka bilang isang paalala na ang lahat ng ito ay pag-aari ng Diyos. Unahin ng Diyos sa iyong pananalapi. Magtiwala sa pangako ng Diyos na nagbibigay para sa lahat ng iyong pangangailangan. Ano ang bunga ng inaasahan ng Diyos mula sa atin? Marahil ang kilalang mga taludtod sa Biblia tungkol sa prutas ay ang Galatia 5:22 and 23. Kung saan sinabi sa atin ni Apostol Pablo na ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahihinahunan at pagpigil sa sarili. Paano inilarawan ng Kawikaan 3:9 ang ating pagbibigay sa Diyos? Ang Kawikaan 3:9 ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng ating mga regalo ay kabilang sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit nakikita natin ang lahat ng buong sa lumang tipan, particular tulad ng mga handog na first fruit. Ano ang sinasabi ng Kawikaan 3:9 and 10 tungkol sa mga ikapu? Sa unang sulyap, maaring madaling iwaksi ang mga salitang ito sa kategoryan ng ikapu. Ang pangbanggit ng mga unang prutas, ang bahagi ng iyon ay pag-aani na pinili muna, ay tumuturo sa atin sa ikapu na nagbibigay sa Diyos ng isang
iniresetang bahagi ng yaman na ibinigay niya sa iyo. At paano mo pinaparangalan ang Diyos sa iyong unang bunga? Ang pagbibigay ng ating mga first fruit ay nangangahulugan na pagbibigay ng ating makakaya sa Diyos. Nangangahulugan, ito ang pagsasakripisyo ng isang bagay na medyo nagkakahalaga sa atin. Nangangahulugan, ito ay naunahin ang Diyos kahit na ang ating sarili o sa ating pamilya. Ang paggawa ng isang unang alok ng prutas ay magbubukas sa atin upang payagan ang Diyos na magtrabaho sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Ama sa langit, salamat sa pagpapala na ipinagkaloob mo po sa amin tulad namang itinuro mo ng Kawikaan 3 and 9. Ipinapangako namin na parangalan ka sa amin mga kayamanan na nagbibigay sa iyo ng una at pinakamahusay sa lahat ng meron kami. Gabayan mo kami sa paggamit ng aming mga pagkukunan ng matalino at mapagbigay upang mapalawak ang iyong kaharian. Upang ang aming mga kamalig ay maaaring mapuno ng marami at ang aming buhay ay maaaring sumasalamin sa iyo. Masaganang probisyon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, as we close, maybe everyone request to stand po again. And as we close our service today, let's sing again, My Redeemer Lives. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe My share.
God bless you. Next Sunday.